what's up yo guys? Welcome back again to our YouTube channel. So for today's video, ako muna ang inyong makakasama kasi busy ang aking mahal kasi siya ang nag-aasikaso ng mga errands sa bagong business namin. So before ko pala ituloy-tuloy itong video na to, gusto ko lang magpasalamat sa pumunta and sumuporta sa grand opening namin ni Bambam. Grabe, napaka-solid nyo kasi sobrang tiniis nyo yung pagod, yung init, dami ng tao, pero ayun, sumuporta pa rin kayo, pumunta kayo para lang sa amin. Thank you so much, especially sa family namin ni Bambam. Family ko, family niya, sa mga artist niya na sobrang hands-on and sobrang one call away para sa amin ni Bambam. Thank you so much. Mahal na mahal po namin kayo. Syempre, congrats din sa amin ni Bambam. Ayan, more blessings to come sa aming dalawa. More achievements to come. Siyempre, igagrind yung mga gusto namin sa buhay. And syempre, sa inyo na rin, more blessings sa inyo. And yun nga, pag may gusto kayo sa buhay, grind lang ng grind yan. Kasi nothing is impossible as long as kakayanin mo and tama yung ginagawa mo. Wala kasi akong magawa ngayon. Wala akong kasama dito sa bahay. Sila Bambam kasi sila tita umalis sila. Gusto ko lang i-vlog yung araw ko ngayon. And gusto ko lang i-share sa inyo yung mga pinagdaanan ko din ng first trimester, ganon. And pagbubuntis ko until now. So ayan, meron ako dito ang Big Brew. At yung personal favorite ko, cheesecake na Prof. Ano lang to, 49 pesos lang to sa Big Brew. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo kasi sobrang solid and sobrang sarap niya. Nag-promote pa eh. Ang dami nagtatanong sa akin na bakit ngayon lang namin ni-release, bakit ang tagal namin tinago, ang tagal namin in-announce na magsi 6 months na ako, ganun. So basically, hindi namin siya sinicret. Kasi parang hinayaan na lang namin na maano ng tao. Yung mapansin ng tao na, ay, lumalaki yung tiyan ni Dabi niya. Pero habang tumatagal is, na-realize namin ni Bambam na syempre kahit papano, responsibility, kaya nga nasabi ko sa video nun, responsibility namin na sabihin sa inyo na parigi ako kasi sinuportahan nyo kami eh. Andyan kayo simula nung nagsisimula pa lang kami ni Bambam. And syempre deserve nyo malaman kung ano din yung mga nangyayari sa amin. Pero hindi naman lahat-lahat, diba? Kasi kahit papano may private life din kami. Alam ko naman naiintindihan nyo yun. So yun, ang dami nagtatanong, Ate Da, bakit ang payat mo magbuntis? Especially mga friends ko. Ang dami nagsabi ng mga friends ko na nakakaalam. Hindi ko rin alam. Pag kumakain ako, sakto lang. Kada oras ako kumakain, pero moderate lang. Hindi ako yung kada kain ko is sobrang dami ng kinakain ko. Hindi ako ganun. Kakain ako kung ano gusto ko kainin, pero sobrang konti lang. Para syempre, hindi ako makanugdam ng sobrang gutom. Kasi ayoko na ako yung mahirapan. Sabi nga nila, mas okay na mas palakihin mo sa labas kesa sa loob. Kasi mahirapan niya ako, and pati yung baby ko mahirapan din. Ang dami rin nang tatanong if sobrang pili ko sa pagkain ng first try. Ultimo tubig, ayaw ko. Lahat ng pagkain, ayaw ko. Doon ko na-realize na sabi nga nila, totoo yun na, pag na-preggy ka, kung ano yung pinaka-favorite mong pagkain, minsan kabaliktaran yung pag nabuntis ka, yun yung aayaw at ayawan mo na. Ako yung babae na sobrang hilig ko sa hipon, webs. Hipon is life talaga ako. Kahit araw-arawin ko kainin, okay lang sa akin yung hipon. Pero simula na buntis ako, wala. Parang feel ko, biggest enemy ko siya. Feel ko pag nandyan yung hipon, pinahihirapan ako sa buhay. Ganon. Alam mo yung feeling na ganon? Gusto mo na magsuka, pero kailangan mo kumain. Hindi naman sa pagiging maarte eh. Pag nabuntis ka, is yung pagiging mapili, hindi yun kaartehan sa katawan ha. Talagang kusa talaga yun. Kusa siyang dumadating, ganon. Talagang yun yung changes na nangyayari sa body mo. Ginagawa ni Bambam lahat ng makakaya niya para lang makakain ako kasi ultimo biscuit sinusuka ko. As in lahat talaga. Walang pinipili yung tiyan ko isuka. May time na naawa na lang kami sa baby namin kasi syempre, ang hirap kaya pag suka ka ng suka, no? Ang sakit din sa tiyan. Nag-worry din kami sa kanya pero thank God kasi simula una ng ultrasound ko, ng check-up ko is normal naman sa kanya lahat. Thank you. Sana magtuloy-tuloy na normal and safe kami and healthy kami ni baby. Sa mga kinakain, ang dami din nagsasabi na huwag ka masyado sa matamis, huwag ka masyado sa ganito, ganyan. Sabi kasi nila, first try lang daw talaga yung pagbili. Pero I think depende yun sa nagbubuntis. Di ko rin alam eh, kasi first time ko na yun. Pero so far ngayon, wala naman akong pinaglilian. Basta ang naalala ko ng pinaglilian ko ng first try ako is mangga. Tapos, maanghang na bagoong and toge tsaka siomay. Yan, yung apat na yan, hindi talaga nawawala yan. Lalo na yung mangga. Pero ngayon, ang hinahanap-hanap ko pa rin is siomay. Gusto ko nakakain ng siomay. Pero, moderate lang. Hindi yung araw-araw, di ba? Inaano ko rin yung mga advice sa akin na balance lang. Na pag kumain ka ng matamis, kumain ka ng something maalat para balance daw. And syempre, huwag na magkakalimutan ng tubig, babs. Dapat pag preggy ka, water is life para kahit na umihi ka ng umihi dyan, as long as tubig ka ng tubig, okay yun para safe ka. Iwas UTI na rin kasi mahirap magkasakit pag buntis. Ay, share ko lang pala sa inyo, meron akong binili yung ganito. Charan!
Ang cute na ito. Alam niyo ba, meron akong video na ginagaya ni Bambam yung paghiga ko. Ayun pala talaga yun. Lakas makasa. Binili ko to sa TikTok kasi minsan hindi ko na alam kung saan ko ipapesto yung chan ko. Kasi syempre diba ang pitit-pitit ko. Bumili na rin ako nito kasi minsan nabibigatan na rin ako sa chan ko. And nakita ko kasi na per week merong paggamit nito. Kung ilang months ka na, ganun. So, ayan yung chan ko. Actually, mukha lang malaki talaga yung chan ko. Kasi, kahit pa paano, may kasamang bilbil yan. Oo, hindi yan parang si baby. May kasamang bilbil yan kasi hindi naman ako flat tummy nung nabuntis ako. Tapos ito, ilalagay ko na to kasi 23 weeks na ako. Magto-24 na ako. Nakakaramdam na ako ng sakit sa likod. Eh, di ba pag buntis ka, hindi ka pwede magpahilo. So, kailangan mo tiisin lahat. Before ko i-end tong vlog na to, i-share ko lang kung gaano ako ka-thankful sa mga taong nasa paligid namin. Sila talaga yung solid na sumusuporta sa amin. Family ko, family ni Bambam, mga ate ni Bambam, sobrang hands-on sa amin. Legit, kahit na sobrang busy nila sa mga trabaho nila, one call away talaga sila pag kailangan namin ni Bambam ng help. Kaya sobrang thankful ako sa mga taong nakapaligid namin, mga family namin ganun. Siyempre sa parents ko rin na sobrang supportive sa amin. And kahit na may sarili na kaming bahay ni Bambam, kahit na may mga business na kami ni Bambam, kahit na bumuo na kami ng pamilya, syempre, hindi pa rin mawawala sa amin yung guidance ng parents sa amin. Kasi kahit na sabihin natin tumatanda na rin kami, kailangan pa rin natin ng guidance ng parents natin kasi hindi naman natin lahat alam. So basically, may mga alam sila na hindi pa natin alam kasi sila, matatanda na sila, naranasan na nila yung mga nararanasan natin. Kunwari, may mga gusto kaming gawin, talagang nag-aano kami sa mga parents namin na may mga balak kami, ganito, ganyan. Hindi kami yung ura-urada ng mga desisyon. Kasi diba, kahit pa paano, parents yan eh. Kailangan kahit pa paano alam nila yung mga nangyayari sa buhay-buhay nyo. Hindi naman sinasabi natin na private life na namin to. Pero ako, ganun kasi ako. As much as possible, gusto ko may guidance kami ng parents namin. Kasi it's a must. Kasi hindi naman kami perfect. So, sila mama din naman, hindi naman perfect. Pero may mga alam sila na hindi pa namin alam. So, kailangan namin sa buhay namin. Especially sa mga business, di ba? And sobrang thankful din ako kay Bambam kasi alam niyo ba, sobrang caring niyan. Share ko lang sa inyo. Nung first time kasi talaga ako, sobrang arte ko talaga. Pero never ako nakarinig kay Bambam na ang arte mo naman, never ako nakarinig sa kanya ng reklamo. May time pa na nagkasabay yung pagbubuntis ko and then nagkasakit siya, ilang beses siya pumunta dito sa Bulacan for check-up, gano'n. Alam mo yung pagod na siya, biyahe, pabalik Malabon, ganito, ganyan. Tapos kailangan ko din siya kasi nga pagigil din ako. So kahit pa paano, medyo maselan pa. Never ako nakarinig kay Babam na reklamo na pagod na siya and then na maarte ako, ganito, ganyan. Lahat ng gusto ko ginagawa niya kahit na minsan alam ko nakikita ko na sa kanya pagod na siya kasi may sakit nga rin siya. Sobrang responsible ni Bambam, sobrang caring niya as in. Walang perfect na na partner, pero 'di ba? Lahat tayo may flaws, pero yun nga. Sabi ko lang, sinishare ko lang na sobrang thankful ako sa kanya. Yung, alam niyo ba, minsan guys, ngangawa na lang ako madaling araw. Kahit na pagod yan, nag-aasikaso ng business namin. So, minsan late na talaga siya nakakatulog kasi ang dami niya pa rin errands. Hindi pong magmamadaling araw na alis siya para mag-withdraw kasi may kailangan bilhin kinabukasan, ganito, ganyan, para hindi siya maganito, ganyan. Pag gumawa talaga ako sa madaling araw, minsan nagkugutom ako or minsan sumasakit yung tiyan ko. Pag naninigas yung puson ko, pag sobrang likot ni baby, wala, gising yan kaagad. Ano talaga yan for the asikaso sa akin kahit na ganun yun si Bambam, kaya naman yun. Libro ka dyan. That's all for today's video. Wala, share ko lang sa inyo yung gusto kong sabihin kasi wala akong magawa, wala akong makausap. Bakit ba? Sa mga gusto pala pumunta sa Big Bro namin, Phase 5 Minion Towerville. Sa loob pa yun hindi sa kanto lang, sa loob. Yun yung sa amin, may kita nyo naman yung paskil doon. Open kami na 11 a.m. until 8 p.m. Focus sa inyo pumunta na kayo doon kasi sobrang solid ng shop namin and sobrang affordable niya, especially sa mga students. Alam kong gustong-gusto niya mga milk teas life kayo dyan, sa mga coffees life, fruities life, ayan, available yan sa aming Big Bro Towerville. Kaya pumunta na rin kayo doon and syempre, wag nyo rin kalimutan ang aming Dap Cosmetics. Order na rin kayo. 115 meron na kayong pang lips and pang cheeks. So yun, thank you so much for watching. This is Stephanie. And this is Gummy!